Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. $3.4 billion na investment pledges nakuha ni PBBM matapos ang pulong sa Japanese companies. Yan ang MBC TV Network News ni Let Narciso. Aabot sa $3.4 billion na halaga ng pangakong pamumuhunan sa Pilipinas ang nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa mga kumpanya sa Japan. Kasunod ito ng high-level business roundtable meeting ng Pangulo sa nangungunang Japanese business executive sa Tokyo. Ayon sa Presidential Communications Office, sinaksihan ni Pangulong Marcos ang pirmahan ng kasunduan sa pagitan ng Ayala at Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation para sa digital investments, financial technology at artificial intelligence. Kapag naisakatuparan, inaasahang makalilikha ito ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino. Magpapatatag rin ng Philippine market at local supply chains, magpapaunlad ng tourism infrastructure at magpapabilis ng technology transfer sa mahalagang sektor. Ang high-level business roundtable sa makilalang negosyante ay bahagi ng 4 na araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Pakay nito ang pagpapalakas ng economic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan na maisulong ang mas malalim na relasyon sa kalakalan at pamumuhunan ng dalawang bansa lalo na sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bilang ng nasawi sa gumuhong gusali sa Pampanga at nasa 6 na. Pumalo na sa 6 na katao ang nabawing bangkay mula sa gumuhong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ang nasabing pagkakadiskubre ay halos isang araw matapos na madiskubre nila ang ika-5 bangkay sa isang bahagi ng gumuhong gusali. Tuloy-tuloy ang ginagawang search and rescue operations ng mga otoridad mula noong mangyari ang insidente ng madaling araw ng May 24. Magugunitang hindi pa isinasantabi ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pagkakataon na may buhay pang makikita mula sa gumuhong gusali kung saan karamihan sa mga biktima ay mga construction workers. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition.